Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
morning, Jesus. Good morning, Jesus. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandiyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Good morning, Jesus! Good morning! Good morning everyone. Kumusta na po kayo? Kumusta po kayo sa North, sa East, sa West, at saka sa South? Pero lahat po kayo, kumusta? Lalo po yung mga nakatune in sa atin, ang mga taga-ibang bansa, na dahil sa blessing ni Lord na magkaroon tayo ng online na mga program sa church ay napaugnay uli sa atin. Yan ay isang napakalaking pagpapala sa atin no magsimula yung lockdown, di ba? So, kung kita lang natin parang negative, pero yung pala, napakarami ang mga babalik na nag-i-enjoy o nabe-bless ng ating mga pag-aaral. So, Brother Rick, siguro bago ang lahat, mag-pray muna tayo, ha? Ikaw na muna mag-opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito na kami po ay binigyan ng pagkakataon para po magamit sa patuloy na pag-share ng Word of God. Simula po kagabi sa masarap na tulog, sa mga ayos na gising, sa provision po agad, sa mga tuwa at kagalakan na nadama, ito po ay galing sa iyo, Panginoon. At kami po ay patuloy na nanalangin sa araw na ito, kami po ay sasamahan niyo at pangungunahan. Inaamin po namin ang aming kawalan ng kakayahan kung wala po kayo. Kayo lamang po ang nais naming itanghal sa mga oras na ito. At nabayan niyo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Amen. Lord. Salamat. Thank you, Lord. Hallelujah. So, yung ating memory verse for the week, sa Psalm 71 verse 20, ang sabi dito ay, "Though you have made me troubles, many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up." Psalms 71 verse 2. Bagamat, verse 20. Opo. Yun. At sa Tagalog, ang sabi, brother, ano nga? Sa awit 71 verse 20, "Bagamat pinaranas niyo ako ng maraming hirap, bibigyan niyo ako muli ng bagong buhay. Katulad ko'y patay na muli ninyong bubuhayin." Purihin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Siguro, awit muna tayo. Para tuloy po ang ating pag-aaral tungkol sa repentance. And of course, involves dito yung mga kasalanan, yung ating paghingi ng tawad, and then ultimately, yung ating sanctification. Sana ko'y pinatawad mo. Sana ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Thank you, Lord, for your love. Salamat sa Diyos. Ang ating pong text for today ay hango doon sa 1 John 2, verse 15-17. Ang sabi po dito sa Tagalog ay, "Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman,
ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. At sa verse 17, kuhanin po natin sa Ingles. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. 1 John 2:15-17. Muli, Ama, bendisyonan po ninyo ang banal mong salita. Muli, Ama, kami nagpapalinis upang wala pong makahadlang sa aming pag-aaral sa iyong magandang kalooban. Salamat po, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. So, Brother Rick, magandang umaga ulit sa iyo. Good morning po. Good morning, good morning. So, again, si Brother Rick po, yung kasama natin sa Batangas, siya po ang ating isa sa mga ministers na humahayo doon. Alin ba, Brother, ang iyong hawak ngayon sa Batangas ministry? Kalooban po ni Lord na yung area po ng Padre Garcia, kami po ang kumukuha doon, ni Sister Wife. Pagkatapos po ay doon sa San Jose, kina Sister Eileen, yung po dating taga-Transville, lumipat po sa San Jose, kami rin po yan. Tapos po yung mga prayer meeting po sa Lipa. Pati po yung bagong nabuksan doon na kina Sister Mabel, yung po taga-Laiya na napalipat ng Lipa. So, bali po ay 8. 8 po ang prayer meeting na kinuha. Batiin mo naman sila. Kumusta po? Mga kapatid yan, mga prayer meeting ko po. Advance po uli ang ating prayer meeting, Huwebes at Biyernes. Kasi po ay may okasyon daw po sa Padre Garcia ng Sabado. Kaya po hiniling nila na Biyernes. Automatic po yon na yung sinusundang araw ay adjust din. So, yung dating Biyernes, Sabado ay magiging Huwebes, Biyernes po. Kita-kits po tayo. Kita-kits. Kay Sister Mel po, hello. Oy. Ako na rin. Kay Sister Cora po, hello din. Love you. Kasama po host siya ngayon dito sa ating center. Well, anyway, punta na tayo sa pag-aaral. Tulad po ng ating mission for this year. Ang Good Morning Jesus po ay nakaukol doon sa salvation, na ito ay binubuo ng justification, sanctification, at saka po yung glorification. So, on our part, sa amin po napa-assign, thank you Lord, ang bahagi noong justification. Yung justification, actually, justified na tayo napatawad na ng Ama. Sabi nga po doon sa pag-aaral last week, kay Sister Remy Bayon, ang sinabi ay si Kristo'y namatay, si Kristo'y binuhay ng Diyos. Nang ibig sabihin, yung kanyang pag-aalay ng kanyang buong katawan, buhay, sa pag-ako ng ating kasalanan ay tinanggap na Ama na kapatawaran nating lahat. Subalit, patuloy pa rin po na tayo ay hindi makaalpas sa mga kasalanan. Kaya nga po, salamat sa Diyos at mayroong gift of reconciliation na ang unang bahagi nito yung gift of repentance. Opo mga kapatid, ang repentance ay gift. At ito po yung namamagitan between dun sa justification at saka sanctification. We cannot be fully sanctified kung wala po tayo ng repentance. Sapagkat yun lamang kasalanan talaga ang talagang nakakapaghiwalay sa magagandang bahagi ng ating buhay na kaloob ng ating Panginoon. So, ang repentance ay napakahalaga dahil nga po sa ating mga unang nasabi na ang ating nga lang pong nadiscover at experience ito ng buong sangkristyanuhan, itong doktrinang ito ang kung hindi man neglected, ignored, or intentionally ay iniiwasan. Dahil nga po, ang ating unang reason dito ay ang topic kasi nito ay napaka-hard truth. Kasi ang involved dito ay kasalanan. Na kapag ito ang pinag-usapan, napakarami ng halos ay umiiwas. So sa pag-iwas, hindi ka pwedeng mag-repent. Nagsimula po tayo doon sa pag-analyze na itong kasalanang ito ay, ano ba gayon? Simula pa ng ang tao ay likhain. Hanggang ngayon ay narito na. Kaya nga po, ano bang sabi nung isang nag-text sa akin, Pastor, salamat po sa ating lesson ngayon.
napakarami ho pa ng panahon ng aking pinalampas na yung kasalanan na akala ko ay negligible. Kasi ang sin ay of different colors. Ating sinasabi yung white lies. So merong blue lies, may red lies. Parang kasalanan nga po ito na lahat ng kulay ay dapat nating tingnan dahil nagmumula sa maliit ang paglaki. Dito po sa kulay na white lies, ito po ay susundan na ng mga crimson red at saka yung halos putik na sa dumi. Pag hindi natin ito naagabayan from the buds, puputulin agad sa buds. Kaya nga po sabi niya, ako po'y nasa pool. Sabi ko, brother, hindi ikaw lang, pati ako na nagsasalita. Nakita ko na yun nga palang pinalampas kong pagkakataon ay medyo sa salita natin ay nakakaya kay Lord. Patuloy na nangangaral, subalit bit pala yung mga kasalanan na nakala ko ay wala lang. Yung sa lagi kong inuulit na sa 1 John 1:9, kapag ka inihayag mo sa Diyos ang iyong kasalanan, sa itapat, sa mabait, at patatawarin lahat, pati ang hindi mo na alaala. Ako po siguro yung mali sa parting yun, kasi ang kinakailangan po dito ay pilitin mong alalahanin. Sabi nga ni Sister Rhea kahapon, gusto mo bang talagang mawala na ang bitterness sa iyo? Ilista mong isa-isa yung iyong kinahihinaktan. Name them. Pagkatapos ipag-pray mo yan. Pati ikaw ipag-pray mo. At makikita mo ang pagbabago. Nung kami noon ay nasa elementary pa, malimit kami magkameron ng confession kasi yung aming school ay kumbaga malapit sa simbahan. Kaya yung limit na yon, parang yung paring napunta ron, ay parang naging mga personal confessor na. So, ang payo niya, ganito, para huwag tayong pumunta palagi doon sa na-cover mo ng lahat, kasi nung kailan biruan pa yan eh. Sige, sabihin mo mga kasalanan mo. Pagkatapos sa dulo, sabihin mo, at ako po'y sinungaling. So, yun medyo nakakatawa pa. Yun ay isang approach ng mundo. Kung tinatawanan ng kasalanan. So lately, napansin niya na para bagang, nung isang buwan, ito rin ang sinasabi mo, ano ba nangyayari sa iyo? Kaya payo niya ay, bago kayo pumunta rito, magdasal kayo sa bahay paman at ilista niyong isa-isa yung naalala niyong kasalanan. Parang parallel doon sa sinasabi ni Sister Rhea. Lahat ng tao na may hinanakit ka, may bitterness ka, ilista mo yan. So yun namin ginawa. Ako mismo, ako yung nagsusulat ng mga kasalanan. So wala nang itinitira. Maliit, malaki, yung aking pananagot sa magulang, yung aking pangungupit ng pera sa tindahan, nakalista na yun doon. Kaunting pangungupya sa kapit eskwela, nakalista na. At yung malalaki, tulad ng pagbabasa ng Playboy. Opo, ako may mga Playboy magazine noon. Talagang inilista ko na at nakakatulong ng malaki. Pero as time goes by, hindi maalis na lagi pa rin meron. Kaya nga po ang ating topic ngayon ay tungkol sa pag-aaral uli sa kasalanan. Napangunahan na tayo noong kay Sister Cora tungkol doon sa, classification ng kasalanan. How do we sin? Paano mo tayo nagkakasala? Atin pong uulitin uli. So, ang tawag pala dito sa pag-aaral sa kasalanan ay hamartiology. Ito'y bahagi ng theology kung saan ang nakapokus natin dito ay sa kasalanan. Taken from doon sa Greek word na ginamit tungkol sa sin of omission, yung hamartia, yung missing the mark. Yun pala ang ibig sabihin ng kasalanan. It is a branch of Christian theology, which is the study of sin, that describes sin as an act of offense against God by despising His person. So, ang pangalan niya ay ating nabibigyan ng dungis and Christian biblical law, and by injuring others. Yung injuring others, kasama na dito yung bitterness na nagagawa natin sa ating kapwa. Kasalanan ang nagiging cause ng bitterness. At higit sa lahat, ang nakakatakot dito, pagka yung tao na naapektuhan ng ating ginawang kasalanan ay lumaban ng ngipin sa ngipin, mata sa mata. So ano mangyayari? Magkakaabusan ng Kristiyano. Ano bang sabi? Kung ikaw ang pinagmumulan ng kasalanan ng iyong kapwa, mabuti pang ikaw ay talian ng mabigat na bato, gilingan,
gilingan, mabigat yun, buong bato yun, at itapon ka sa dagat. So, ganong kalaki ang nagagawa ng kasalanan. Kaya napakahalaga na ito'y ating pag-aralan. Sabi ni St. Augustine, sin is a word, a deed, or a desire in opposition to the eternal law of God. Or as Scripture states, sin is the transgression of the law, trespassing of the law. So, mabilis lang na na-review po natin ang sabi natin sa ang kasalanan at kinakailangan ang repentance. Three major group ang repentance. Dapat mayroong conviction, dapat mayroong confession, at dapat mayroong conversion. Further, nung ating pag-aralan na ito palang repentance will serve also as a medicine, spiritual medicine, para ma-break na ang hawak ng kasalanan sa atin, ang tukso. Nasabi natin na itong medicine na ito, itong tabletas na ito, ay may 6 na component. Now, which is also the expansion noong conviction, noong confession, at saka ng conviction. Sabi natin, dapat malaman mo, ma-identify mo ang iyong kasalanan. The color of your sin. This is the sight of sin. Ang pangalawa, yung sorrow for sin. So, ito lagi yung ating sinasabi, dapat may godly sorrow. Ang pangatlo, dapat mayroong confession of sin. Ito yung oral declaration of your sin. Kaya kanino ka dapat humingi ng tawad? Kanino dapat padaanin? Bahagi po yan ng ating maging pag-aral in the future. Ang pang-apat, yung shame for sin. Ito yung wages of sin. Malaking kahiyan ang nagiging bunga ng kasalanan. Hatred for sin, and number 6 is turning from sin. So, 6 ito na hindi po pwedeng isa lamang, 2 lamang, kundi dapat itong 6 na ito ay ating mapuntahan. So, mga kapatid, yun ang ating focus ngayon. At napaka-worthwhile na tingnan po uli natin yung unang pinag-aralan tungkol doon, paano nga ba nakakasala ang tao? So, ating dinivide sa 3. Napakahalaga po. Let us hear and hear again the message as requested by and as dictated by the Holy Spirit. So, una yung sin of commission. Ang mga ginamit na Greek word dito, yung nga pong hamartia, nang ibig sabihin ni missing the mark. Ang pangalawa, ang ginamit dito parakoe, nang ibig sabihin ni to fail to hear. Disobedience, yung bang kumbaga sa ni ikaw ay nagbibingi-bingihan, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. At ito yung tinarget dito, yung sinasabi na describe also yung para bang the bullseye, you miss the target, na lagi nating naalala sinasabi ng ating Mami Ligaya. Ang patatlong Greek word na ginamit sa sin of commission. Commission ay ginawa mo, kita ng tao, kita ng Diyos, at alam mo yan, ay yung parabasis, nang ibig sabihin ay transgression, trespassing. You go the wrong direction. Saan ka naroon? Ikaw ba'y kakampi ni Lord? Ikaw ba'y kalaban? John 10:10. Pagka ikaw'y dumating sa isang lugar at ikaw ay naging sanhi ng pagkakagulo, pagkakawasak-wasak, at hanggang sa mamatay ang relasyon, kung hindi man buhay, ikaw ay padala ng kaaway. So you are on the wrong side. Pero kung ikaw'y pumunta sa isang lugar, sa isang pamilya, at ang hatid mo'y kapayapaan, ang hatid mo'y buhay na ganap at kasya, naging bahagi ka ng mission ng ating Panginoon. So saan kang side naroon? Yun ngayon ang sin of commission. Moving further, ang sunod doon ay sin of omission. Dito naman ay ginamit yung agnaoi, agnoema. Mga kapatid, yun daw pong pagbasa ng mga Greek word, Hebrew word ay para nagbabasa ka ng Tagalog, binabaybay. Agnoema, nang ibig sabihin sin of ignorance. Yung omission is, akala mo lang hindi mo ginawa. At ang mga malalaking bagay na nagagawa natin, yung sin of ignorance nga. But ang sabi ay, whether biblical or sa batas ng bansa, ignorance of the law excuses no one, especially as na binigyan ng pagkakataong makapag-aral sa mga ito. So, ang pangatlo, yung tinatawag na sin of disposition, yung iyong desisyon, yung iyong attitude, yung iyong karakter. At napakaganda yung binigay na halimbawa na magagamit natin talaga sa ating buhay. Katulad ng ano ba ang definition ng pangangalunya noong mga panahon ni Kristo, na huli yung babae na nangangalunya. Hanggang doon lamang. Pero what about yung nag-isip? Yung pala'y kasama sa mga nangangalunya.
sa Matthew 5:27-28, narin yung sinasabi nila noon, unang panahon, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinamang tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa, sa kanya ay nagkakasala na at ang pangangulo niya ay nasa kanyang puso. So, anong ibig sabihin nito? Talagang kay Jesus Christ, hindi pwede from the middle ka puputulin. From the buds. Not only from the buds, but uprooted. Dapat ganoon ang pagtrato natin sa kasalanan. Pagtingin sa babae, pagtingin sa kapwa lalaki na mayroong kang pagnanasa, hindi may iwasan na lagi na maganon, mayroong ganon. Pati nga mga litrato lamang ng hindi buhay, yung mga billboards na yan, yung mga magazine, yun ay kasama na rin doon sa pangangalun niya. Sa halimbawa sa pagpatay, noon din panahon na yon, pagpatay nawala ng buhay. Pero kay Kristo, sa Matthew 5:21-22, pag sinabi mo sa iyong kapatid na ikaw ay ulol, raka, pinatay mo ng taong yon. Lalo pa kung wala siya dyan, kapag siya'y nakatalikod, pag siya ay wala. Sa aplikasyon sa ating buhay sa bahay, kasama na pala dito kapag isang magulang ay wala nang narinig yung kanyang anak, kundi wala kang kwenta. Hindi ka katulad ng iyong mga kapatid. Ikaw ay bobo. Ayun ay kasama na rin. Pinapatay mo na rin yung future ng bata na yun. Yun ang bitterness na kung baka hindi makalimutan. Baka pagdating ng panahon, kaya ang inuulit-ulit ni Pastor Alex, pagdating natin sa senior citizen, mayroong mga sitwasyon na pinagpapalit-palitan yung matanda ng mga magkakapatid. Maganda sana kung ang pagpapalitan, sa akin naman, hindi, ang tagal na sa iyo Pero kung papano, sa iyo naman ito. Ang tagal na rito. Ang tagal na rito. Yan ibungan ng mga bitterness na yun. Nung bata, pinalaki mo siya na ikaw ay kinamuhian na sa'yo walang kwenta. Pagkatapos ay kailangan mo ngayon. Kaya yun mga kapatid na, magandang balita. Yung ating kapatid na Sister Milia, di ba, nasa Amerika na? Nasa Amerika, Siya palipat-lipat sa mga anak. Pero siya pinag-aagawan. Pinag-aagawan siya. At naku, nakakatiwa naman. Pati yung kilala mo, brother, ang anak ni Sister Mila, si Seiki? Opo. Nakita Kilala ko mo yun? Nakita ko. Very proud. Apo na pala, apo, I'm sorry. Apo. I'm very proud yung yung lola at saka lolo. Kami magkausap ni brother, Lito. Mature na yung bata. Tagapagtapo ng basura, nagpapatay ng mga ilaw, tapos yung mga nakukuha niyang aral sa misa yata, sa fellowship, nagsishare sa bahay. Can you imagine yung nadidevelop at ano marinig ng bata? Salita ng Diyos. Saan patungo pa yon? Kay Lord yun. Diba? Ba't ko ba naulit yun? Kasi malaking bahagi ang pagpapalaki ng mga magulang sa bata. Huwag iiwas na dalhin kay Lord. Sa'yo magmula yan. Huwag nga yung pagmumura-murahin. So, ito na siya. Yung, halimbawa yung lust. L-U-S-T. L-U-S-T is a sin even if doesn't bring forth the act of adultery. Yun na nga. Tiningnan mo lamang, that's already a lust. Na may masama kang intensyon. Touching. Yung haplos-haplos na masyado naman nagiging halos ito yung makikita, gumanon ka na ng gumanon, iiwasan mo na yan. Sumobra na. Ang unang mali ay your sense of sight, pagkatapos sense of touch, medyo iiwas tayo dyan. Lumalalim na yan. So, alin pa ba daw yun? Yung hatred, yung galit, even if doesn't bring forth the act of revenge or murder. And the sin of imagination is just as much sin in the eyes of God as the act of sin. Sin begins with our mind. Pagkatapos, in our thought, life, and in our imagination. So, ito mga kapatid, ang takbuhan ng kasalanan. Kaya, salamat sa Diyos, hindi niya pinagkait sa atin yung kanyang gift of repentance. Huwag nating itong babaliwalain at, salamat. Mahal na mahal talaga tayo ng Diyos. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan, di ako nakarinig ng sumbat sa Kanya. Oo, kundi pinababasa ang Bible, na ibig sabihin, I love you. Yun ang ating Panginoon. O Kristo, mahal mo nga ako. Di ba? Ang ganda, mga kapatid. Lagi na lang, yung example sa Bible ng mga kwento ng mga
ng mga dakilang tao doon o hindi man dakila, nakakatulong ng malaki para mahimay natin kung alin nga ba yon sa actual na action. So, si Brother Rick po, inusap ko na, pwede bang samahan mo ko doon sa pag-aaral tungkol sa ba yun? Prodigal son, ano? Apo. Ano, brother? O, sige po. Ating i-welcome si brother. Siya po sa Prodigal Son. Brother Rick Urias po. Sige po, good morning po. Basahin ko po itong mga talata tungkol sa libughang anak. Medyo mahaba-haba po ito, pero pakinggan po nating mabuti para po makuha natin ang nais iparating. Ang alibughang anak. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain, kahit ng mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan, sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sayo, ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Amen. Ang Praise the mabuting Lord. balita. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, nakita ho ba niyo yung kwento? Actually, yung tatlong klase ng uri ng kasalanan, the commission, omission, disposition, narito lahat eh. At higit sa lahat, yung cherishing the gift of repentance nung anak. Nakita niya yung kapighatian ng kanyang ginawa at siya'y nagsisi. Una-una, ano sa palagay ninyo yung sin of
commission na ginawa ng bata. Very obvious, ano, brother? Opo. Nilapastangan yung ama. Oo, yung winidraw talaga yung kanyang mana ay buhay pang ama. Opo. Yun ang sin of omission. Pagkatapos, nagwala sa ibang malayong lugar. Talagang kinamit niya yan. Pagkatapos, marami pa. Ano naman yung sin of omission na nabasa natin? Pamilyar ang kwento pero baka hindi dumidiin na meron itong sin of omission. Ito yung inaulit mo na. Yung sin of omission, hindi niya iginalang ang kanyang ama. Noong pa man, alam nila na honor your father, honor your mother. Exodus 20 yun mga lumang ang alam nila noon Bagamat si Kristo na nagkukwento nito, yun ang kanyang sin of omission. Tapos, yung sin of disposition, wala doon sa prodigal son. Siguro mas obvious doon sa elder. Kasi yung pala buong buhay niya, yung kanyang resentment, yung kanyang pighating negative sa kanyang kapatid, parang Cain and Abel ito mabuti hindi pinatay nung naroon pa Pagkatapos, nung makalayo at natagpuan, yun, nag-explode na yung kanyang damdamin. At sinabi rin sa ama na, kumbaga sana, ako'y may hinanakit din sa iyo. Parang ganun. Ayun ang mga sin of disposition na marahil ay bawat isa sa atin ay merong ganun. Kasi sa bahay laging may inggitan, laging akala natin may pinapaboran. Malimit ako nagkukwento na ako. Halimbawa, pasensya, masigit kong alam ang kwento ng buhay ko kaysa sa inyo Baka kung si Brother Ernie, baka, hindi yung totoo. Totoo, yung elderly brother, ako'y sa mula ay medyo tampo sa tatay ko, medyo, hindi ka naman masiwalat, galang din in a way. Pero sa isip, walang paggalang. Yung kasing sinusundan ko nga kapatid, medyo yun kumbaga sa come what may. Ang pagpasok niya ay isang notebook na nakatupi sa likod. Tapos ang kanyang pagtitinda ay parang office hour. Tindero ho kami noon. Office hour siya, alas 9, alas 4 uuwi na. Samantalang ako, yung parang elderly, ako ang bait ko. Ako'y nagbubukas ng tindahan ng alas 7 ng umaga. Tapos, yan naman office hour. So, gumano hanggang nasa nakita ko na rin ang mga kwentong katulad nito. Kaya, thank you Lord pa rin. So, saan po kayo doon sa kwento na yon? So, that's part of yun ang ating hihingi ng patawad. Pag hiningi kasi ng patawad, humihina na ang tukso. Humihina ang tukso. Pagka ikaw ay tinutukso at agad balik ka kay Lord. Di ba yun na-discover mo dyan? Yung tunay na repentance? Ano bang pagkakasabi mo sa akin? Yung pong pag-amin sa kasalanan o confession, talagang kailangan ito para magsimula yung recovery at makamove on. Tapos yung pag-amin, yung confess, ay ikaw ay nag-a-agree doon sa katotohanan. Tayo ay nagko-confess sa tuwing ang ating isipan o mga ginagawa ay hindi nagmamatch up doon sa sinasabi ng Diyos na mabuti at tama. Ang confession, nag-i-invite ng forgiveness at saka cleansing of God sa ating buhay. Pero repentance, ang ultimately ay bumabago sa course ng ating recovery. Kailangan po talaga ay may repentance. Bagamat ang pag-amin ay unang hakbang tungo sa pagsisisi, ay kailangan talaga ay magsisi. At talikuran. Yan ang Opo, conversion. talikuran. Opo, yun. Magdidetalye tayo dyan sa dulo pa ng ating pag-aaral kasi 1 year ito, brother Ang ganda ng topic. Opo. So yung repentance, ako'y natutuwa doon sa repentance noong itong younger brother na ito. Kasi ang kanyang repentance, ano sabi niya? Ako'y nagkasala sa iyo, O Diyos. At sa iyo, aking Ama. Katulad yan ng love God with all your heart, with all your soul, with your mind, with all your strength. Love your neighbor as you love yourself. If you ask forgiveness, repentance sa Father, you love the Father. Repentance sa Father na pinagkasalahan, you love your neighbor. Love yung paghingi ng repentance is show of love. Paghingi ng repentance is also a mark, significant, na kayo talagang saved na. Dahil kung hindi ka saved, hindi ka tatalaban ng paalala ng Holy Spirit na ikaw ay mag-repent.
Sa katunayan, ang kabaliktaran ito, baka sabi, sige pa. At baka sabi, may oo nga. So, yun ang ibig sabihin na pag ikay nandun sa repentance, basta meron kang kalaban ng kaunting tuksot, pinatulan mo, repentance, ikaw ay saved. Hindi ka pinababayaan ng ating Panginoon. May kaligayahan ka. Sabi ni Sister Ria, pag nakita mo, ikaw ay natutuwa at ipinagpipray mo ng iyong kinahinaktan, ikaw ay saved kasi ikaw ay pinili ng Diyos para dyan. Amen. Sige po, ay hindi ko inaimik kay pero talagang yun amen sa akin. Well, anyway, break muna tayo. Ako, alas 9 na pala. Sige po, Brother Rick, tayo bumati muna ha sa ating mga celebrator ngayon. Sige po. January 23, 2024, happy birthday kay kina Sister Rona Bongolto, Brother Matthew Abanilla, Brother Raymond Ciceron, at happy anniversary Amen. kay Pastor Alex and Sister Ria Bartolome. Happy anniversary. Yes, so happy At birthday. happy birthday. January 23, kina Brother, yan, Sister Rona Bongalto, kila Brother Matthew Abanilla, Brother Raymond Ciceron, ito yung dati taga San Pablo, nasa Batangas na brother ito. Yung dinadayo natin sa Bawan. nasa Ito yung Bawan. blessed na blessed. And of course, happy anniversary ulit. Kina Pastor Alex, Sister Ria Bartolome. Thank you, Lord. Hallelujah. Kantahan natin, sayawan natin siya. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy anniversary! Enjoy your special day at sana makarating in Jesus' name. nakarating na yung anniversary. Ay, announcement mga kapatid, napaka-special ng announcement na ito. Dito po sa pagdating ng February 10, ito po yung ating election for the new board members ng Board of Elders ng COMPI. At ito po ay gaganapin dito nga sa atin sa center at magsisimula sa alas 7 hanggang alas 3. May mga kaunti lamang po ito na inihiling sa atin dahil kailangan lagyan natin ng mga rules. Una sa lahat, pagdating ng alas 7, talaga pong bukas na, pasok na kayo rito, i-guide kayo ng mga ating mga secretariat kung anong gagawin at tunay po na kinakailangan makaboto ang mga active members. So, ano pa ang dapat natin gawin? Cut-off nito alas 3 ng hapon. Kapag ka po kayo hindi pa nakaboto ng alas 3 ng hapon, hindi na po pwede. Subalit, kung kayo po ay nasa loob na ng voting precinct na ito, makakaboto pa rin po tayo. Napakahalaga yung suffrage na privilege natin. Ito ay bigay sa atin ng Diyos, kaya nga po ating gampanan ito. So, meron po tayong i-announce, ipapasa sa mga group chat natin. At thank you sa ating masipag na secretariat na pinangungunahan ni Sister Jennifer Garcia. At yun nga po ang detalye ng ating election. May mga ilang nagtanong, by the way, noon nga pong Sabado naman, ay naganap yung thank you Lord, glory to God, yung ating nomination. Napakaganda po nang nangyari at kahit po hindi ko na nabaybay yung mga criteria, kung sinong iboboto ay yung pong lahat ng na-elect ay talaga po namang pasado sila sa criteria. Ang una yung mga title po, mga ito, more than 5 years na nag-serve sa atin, active member, not only in terms of yung mga payments sa monthly dues, kundi sa maraming bagay. So,
Babasahin ko. At malinaw pa naman ang mata ni Brother Rick. Mababasa mo ba yan? Opo. Napakaganda ulit. Ay, alphabetical lang ginawa. Alphabetical. para mas Sige mabilis. po, sige. Masaya. Sige, Sige po. brother, opo. Ang una po sa ating candidates ay Sister Nene Awang, Pastor, lalo lumiit. Ganito na. Okay. Yan. Sige. Yun. Walang papalakpak ha kasi Yan. electioneering Yan. yan. Ulit pagka po, papalakpak. ulit po. Sige po. Ang mga Ang una nominate po ay sina Ang mga nominee Sister po, Awang, ni Nene, Los Biminda, Pastor Alex Bartolome, Sister Ria Bartolome, Pastor Primitivo Oyeng Cabral, Sister Remy Cabral, Pastor JB Cagimbal, Brother Berdy Caramba, Pastor Fred Francisco, Brother Gaviria Larry, si Pastor Rapi Rial, at ang ating pumutihin na si Sister Tess Biluria. Nakalagay po dyan yung mga nickname. Sa oras ng pagbubutahan, yan po mga pangalang yan, nakalagay doon sa ating buting place, no? Sa para square yata na gano'n. So, all you have to do, ay inyong kukopyahin na lamang po ang mga pangalan yan sa inyong napili. Pero first of all, immediately from now, right now, ipagpipray po ninyo kung anong ang leading sa atin ng Holy Spirit. Huwag ba may emotion, kung ano pa man. Basta kung anong sinasabi ng Holy Spirit, ganito. Meron pang dapat na iwasan o sundin. Halimbawa, pwedeng ilagay pangalan lang. Pwedeng ilagay nickname lang. Pero nandyan na naman yan, iba, you might as well isulat mo na. Ibig lang sabihin, qualified. Pag-iingatan lang. Halimbawa, pag ang inilagay niyong pangalan doon ay Juanito Francisco, hati kami ni Pastor Freddy. Nalimboy po yun. Hindi mabibilang yun. Okay, what about yung, may dalawa ho kasi ditong pangalan na dalawa-dalawa. Halimbawa, Cabral. Pagka inilagay ninyo yung Cabral, wait a minute. Kung nag-iisa doon sa 7, hindi po mabuboid po yun. Pero kung inilagay mo yung Cabral, counted pareho yan kay Remy Cabral tsaka kay Oyeng Cabral. Pero pag ikaw ay katulad din kina Pastor Alex, dapat merong ganon. So, kung maaari, buuin na lamang natin. Buuin natin. Ano pa pwedeng maaaring pagkamalaan natin dyan? Palagay ko as simple as that. Ando na naman no? And in as much as possible, ipag-pray na punuin natin yun. 7 lang naman yun. Kasi kailangan ng board, 7. Hindi po pwedeng kayanin lang yan ng isang tao. Hindi nag-lead sa iyo ang Holy Spirit kapag wala namang masama. All and everything, yun ay karapatan mo. Pero please pray for it. Yun ang kailangan natin. So, here they are. Yung ating ballot form, yun po ay, yun na nga, 7 line yun. Pipilapan lang natin, ipinag-pray, yun ang nakasulat sa inyong itaas. So, yun, ganyan. O, tingnan po ninyo. Yan. Again, pagpilitan na kayo mismo. Subalit kapag talagang hindi maiwasan, katulad ng mga nasa abroad, pwede po tayong gumamit ng proxy form at ipadadala po yan dun sa ating mga bawat active members na qualified to vote. At isa lamang po, kung kayo magkakaroon ng proxy, ikaw na active na boboto, isa lang ang dapat mong dala. Hindi pwedeng dala mo ang sa buong pamilya. Talagang isang-isa lang. Otherwise, yung excess of one, hindi po, dapat kumuha ng isa-isa pa. So, mahalaga po ito, kaya kailangan pag-ingatan natin. At ipag-pray natin, i-claim natin na ang tagumpay na ito ay tagumpay ni Lord. At ang mapapalagay dito, ang kailangan talaga ng ating community. In Jesus' name ito ha. In Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord. So, ano pa? Pagpatuloy natin ang pag-aaral. Kasi ang tunay na bahagi natin pag-aaral ay hindi na doon sa paano ba nagkakasala ang tao, omission, commission, pagkatapos disposition. Puntahan natin yung tema ng ating binasa doon sa ating word for today, which is sa, ano nga ating binasa kanina? 1 John 2:15 to 17. Ito ang pertaining doon sa lust of the flesh, lust of the eyes, and then the pride of life. Tawagin natin ito na ito yung mga categories of sin. So we are going to the detail. Kanina, paano nagkakasala ang tao?
Pagkatapos, anong category niyan? Category pala yan eh. So, it pertains all our senses. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and then the pride of life. Ano ba yung tinatawag natin na lust? Yung lust, sa Tagalog ay pagnanasa, another terms in English is desire. It means longing desire, eagerness to possess or enjoy, unlawful desire of carnal pleasure, evil propensity, depraved affections, and desires. Sa Bible, ito nga, 3 kategory yan. At ito, ang good example nito, mismo doon sa Garden of Eden, the first sin, ang unang pagkakasala. Genesis 3, verse 6. So when the woman saw the tree was good for food, so that is the lust of the flesh, kailangan kumain. Body, soul, and spirit. Ito ang mga kailangan natin. Kailangan kumain, masarap, natukso siya. Sin of the flesh. And that it was delight to the eyes, and that it was a delight to the eyes, lust of the eyes. Ba, maganda ito ah. Parang gano'n, mukhang masarap ito ah. And that the tree was to be desired to make one wise. Teka. Knowledge. Same as Lucifer. Ibig mapuntahan, malagpasan pa ang wisdom ng ating Panginoon. So yun na yun, pride of life. She took of its fruit and ate. First, inisip, ginawa, yun ang kanyang commission. Ginawa niya ang pagkakasalang yun. So, ganun na tayo. Pero, wag tayong lumayo. Similarly, ang ating Panginoon, ay ito ang pinadanas din ng kaaway. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Bakit ito? Bakit ito ang ginamit ng kaaway sa ating Panginoon? Sapagkat, ang kaaway ayaw magtitira ng isang bahagi ng ating buhay. Ang ating katawang lupa, ang ating emosyon, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu. Kaya yung lust of the flesh, sabi mo sa bato, kainin mo. Magiging tinapay. Ano sabi ni Lord? Hindi lamang sa tinapay. Gutom na gutom eh. How many days, how many nights na walang kain, walang inom. So mga kapatid, pagka kayo nakakameron ng mga ganitong pagtitiis, gutom, walang magpautang, walang kung ano pa, walang pera, ang tukso ay doon ka pupuntahan. Pupuntahan ka rin ng tukso kung saan ka naman doon marami. Kasi ang gugustuhin naman ng kaaway, yun naman ang Diyosin mo, yung marami mo. Halimbawa, pera. It is either surplus or wala. Kaya ang kaaway, doon tayo pupuntahan. Anong sunod na tukso niya sa Panginoon natin? Ang sunod na tukso niya ay, kita mo ba yan? Kita mo ba yan? Iyo lahat yan, sumamba ka lamang sa akin. Hindi po pwede. Ang sasabihin lang natin ay ating Panginoon. Kasi, di ba, ang inaasahan ng mga tao noon, lalo ng mga nag-aaral, ang darating isang hari, isang makapangyarihang hari. Regal at that, ang army nasa kanya. Ang dumating isang bata, anak pa ng karpentero, sa isa pang sabsaban. So disappointed na lahat na naghihintay. Ito ang kailangan mo. Kailangan ikaw ang makitang nagmimiyari ng lahat ng ito. At mangyari yan, kung ikaw iluluhod sa akin. Isang Diyos lamang aking sasambahin, si Lord. Pagkatapos ang pangatlo, ano sabi? Dinala sa mataas na, sabi, pinnacle of a temple. Sabi ay, yan, magpatihulog ka dyan. Para bang short of saying na, kung talagang ikay anak ng Diyos, magpapadala ang Diyos ng sasambot sa iyo upang hindi ka masaktan. Ano naman yon? Sinusubukan mo ang Diyos. Sinusubukan mo ang Diyos, magpapadala ang Diyos, magpapadala kanya mga anghel. Mga kapatid, application in life, huwag natin susubukan ang Diyos. Diyos ko, subukan mo lang. Padamihin ang pera ko. Pag hindi, subukan mo lang. Lord, kung ako po ay, wag na wag. Pero meron, again na yun, binigyan din tayo. Sige, dito mo ko subukan, malaki tree. Dito mo ko subukan. Hindi naman nilagyan ng sarado ang Diyos doon sa ating mga hiling na, paano ko kaya masusubukan ng ating Panginoon? Di malaki tree ka. Subukan mong ibayad sa akin, ikasampu ng bawat kitain mo. Kung hindi, yan. Napakaganda niyan. So, yun ang mga tukso na ibinigay kay Lord dahil yun din ang magaganap sa atin sa buhay na ito. Hanggat may buhay, ang tukso ng pangangailangan ng katawan, ang tukso ng pangangailangan ng ating emosyon, ng ating kaluluwa, ang tukso sa ating espiritu ay nakadikit. Commission, omission, disposition, yan tatlong yan palagi ay bahagi. Kaya yun ang kinakailangan nating pag-iingatan. So, anong pwede nating idagdag dito?
ating i-define na yung lust of the flesh. Ano ba ang lust of the flesh? Ang sabi dito ay, the lust of the flesh is any temptation or sin that appeals to our carnal and physical appetites. It is any sin that gives people sinful pleasure and attempts to satisfy our emotional senses and physical desires through sin. At ang kasama dito, yung mga sexual sins, such as fornication, adultery, homosexuality, and the likes. Yun ang ating lust of the flesh. Other example of the lust of the flesh includes drug addiction, alcoholism, gluttony, physical violence, materialism, gossip, pagkatapos idolatry, and so forth and so on. Lahat ay nasasatisfy yung gusto ng katawang lupang ito. Kaya tayo mag-iingat dyan, mga kapatid. Kaya yung fasting, napaka-effective din nun eh. Talagang ayaw ko niyan. Dito ko kay Lord. Ito mo ng aking kaluluwa, ang aking espiritu, ang aking payayamanin sa salita ng Diyos, sa salita ng ating Panginoon. So, sa Galatians 5:19-21, hindi maikakila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, it will leads to pagpatay, jealousy or envy, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito hindi makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Now, the works of the flesh are evident. Yun na nga, sexual immorality, impurity, sensuality. So, pag-ingatan natin, yan ay hindi aalis habang tayo buhay ng ganito. Pero habang tayo ay tumatanggi sa kasalanan na bigay ng kaaway, at pag tayo tinitokso, tayo lalong nalapit sa Diyos, ewan ko kung tayo tutoksohin pa niya ng mas malimit. Sa aking palagay lamang, iwasan mo ang demonyo, sa kanya mga tuksoy, lalo kang pinalalapit sa Diyos, baka magpahinga yan. Pero kung daw, babalikan. Baka yung akala mo ay wala nang kabuhay-buhay, ay biglang mabubuhay yan. So mga kapatid, yun po ang lust of the flesh. What is the lust of the eyes? The lust of the eyes is to look at things for which we are forbidden to see. The lust of the eyes, including visualizing and fantasizing about things God has forbidden us from thinking about. It is covering and desiring to look at something that you should not be looking at. For example, Jesus says that adultery is not only a sin that commits through physical sexual contact. Instead, according to Jesus Christ, adultery begins in the mind through looking or fantasizing. Yun ang sa Matthew 27:28. I have heard that it was said, you shall not commit adultery, but I say to you that everyone who looks at the woman with lustful intent has already committed adultery with his heart. Thank you, Lord. Paulit-ulit na narinig natin. Within this period, ilang beses natin narinig yon. Baka yun ang marami natin sa atin ang may kaunti pa noon. Hindi kaunti, baka yun pa rin tayo. The lust of the eyes also involves seeing and desiring something that does not belong to you, but belong to someone else. Envy. Jealousy is, yun namang sa iyo, ay mapakikalma ng iba. Example of the lust of the eyes includes pornography, coveting others people's possession, erotic and adulterous fantasies, the visualization, the desire to receive forbidden things. Look at this. Sa 1 Corinthians 6:18-20, iwasan niyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Please, sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sin against his own body. Masturbation. Malalim na topic yan. Pero mga kabataan, baka tayo nasusuong sa ganito, that's a grave sin. Kasi ang kasalanan ay sa iyong katawan at saka sa Diyos. Marahil hindi kita ng iba. Talagang hindi may pakikita sa iba. Pero alam ng Diyos yan. At maraming magiging bunga, bakay mag-ugat, pupunta na yan sa ikiman, rape na, lahat ng kasalanan na may kaugnayan sa immoral sex na ito. Kaya mga kapatid, ipag-pray natin
kahit matatanda nga, nandun pa rin ang ating mga TV, ang ating mga program, pornographic movies and everything. Isang click lang sa cellphone, andyan na yan. Kaya, lahat makukuha sa prayer. Ang Holy Spirit kasi nasa bawat isa sa atin. Doon sa verse 19 to 20, hindi ba nyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo at pinagkakalob sa inyo ng Diyos? Hindi nyo pag-ari ang inyong katawan sapagkat binili na tayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kahawig si Kristo, nakita ang physical temple. May mga nagtitinda, may mga kasalanang nagagawa doon. Pinagtataboy niya, pinagsisira niya ang mga tindahan. Di lalo na yung actual na templo ng Holy Spirit. Wawasakin natin, hindi papayag ang Diyos niyan. Kanya na kasi yan Kaya magkakameron ng consequences. Kaya yung prodigal son, hindi man sexual siguro, pero na-involve siya dyan sigurado yan may pera yan may barkada, tsak na may inuman, tsak na mayroong sex, lahat na yan. Kaya madi-destroy ka. Di consequence is death, wala ng pera, wala na. Mamasukan, parang dinanas mo na ang dinanas si Kristo. Walang magpapasok sa iyo. Kasi punong-puno ang mga Sa iyo walang kumupkup kasi wala ka namang pinag-aralan, wala ka namang silbi sa kanila. Kung gusto mo, doon ka sa baboy. Doon ka, mag-alaga ka ng baboy para kayo may matirhan. Wala yatang commitment na kipakakainin. Yung may matirhan ka lamang. Kaya yung pagkain ng baboy, pipiliin niya yung mga sariwang prutas. Yun pa lamang kanyang pagkain. Consequences. Kaya yung godly sorrow will lead to yung mga hirap na dadanasin mo. Pag yun naman hindi mo pa nakita, baka ikaw ay pumunta naman doon sa ginawa ni Satan, ni Judas. Baka ikaw magpakamatay. In despair, naalala niya ang pag-ibig ng Ama. Kaya napunta sa repentance, confession of sin. To you, O God, to my Father, I have sinned. So, yun ang tinatawag natin, lust of the eyes. Nagsisimula sa isip, pag hindi iwinaksi, ito ang labanan Ito ang labanan. Ano ba ang kwento ni Haring David? Si Haring David, di ba, kanyang mark na kasalanang malaki kay Bathsheba? Idle mind, pahinga, may gera, kaya ng mga tao ko yan, pahinga muna ako. Pagka ang ating katawan, idle mind, idle hand, idle, ito ang playground ng kaaway. So, makikita yun? Philippians 4:8, ang idle ang mind, ito ang playground ng kaaway. Wala Wala sa iyong salita ng Diyos. Paano ba yun? Pinalayas na halimbawa, born again ka na, tinanggap mo na ang Diyos, napalayas na ang masamang espiritu sa iyo. Pag hindi ito nalagyan ng occupant, the duly owner of that house, the word of God and everything, pagbalik ng kaaway na may kasama 7 pang masasamang espiritu. Kaya ito ay playground ng masasamang espiritu na yon. Kapag we have an empty hands, hindi ka masipag sa paggawa ng mabuting bagay, ito ngayon ang ito rin. Ito din ang playground gagamitin. Empty lips, hindi nagwiwi ka ng salita ng Diyos na naka-edify, nagbi-build up, nakaka-encourage, at sa halip ang sinasabi masama, yun ay produkto yan ang naging playground na ikaw ang pinaka-speaker ng kaaway. Kaya dapat walang maging empty. Kasi available na lahat na maaari nating ilagay dyan. Lahat ng mabuti, kalugod-lugod sa Diyos, dapat ay atin na yung puntahan. Yun ang si Haring David. So after that, ano nangyari? So, ano nangyari? Nakita, lust of the eyes, nagandahan. Pride of life, ako'y hari, ipakain ko yan. Hari ako lahat ng gusto ko dapat napunta sa akin. Lust of the flesh, yun na. Immoral sex, hindi ba sila kasal Then consequence. Salamat may isang propeta na laging nakatutok sa atin. Noong panahong yon, physical propeta talaga. Ngayon, the Bible and yung ating Holy Spirit. Salamat tayo may Holy Spirit. From the very start of that sin, rising up, andun ang Holy Spirit, sasanggahan na tayo. Yun. Ano nangyari? Nag-ugat, kasalanan, adultery, nauwi sa mga lies after lies hanggang murder. Hanggang, yun naman, pinatawad kasi ang pagsisisi na may godly sorrow, pero ang consequence nandun pa rin. Namatay yung anak nila ni Bathsheba. Nagkahati-hati ang kanyang kaharian. Nagkagulo ang kanyang mga anak.
Salamat na natili ang pangako ng Diyos na sa iyo kukunin ang tunay na hari, na walang iba kundi si Jesus Christ. Yun ang mga bibid na kwento ng buhay. Na maaaring tayo ganun din, mga kapatid. Kaya nga, do not forget, yung gift of repentance is irrevocable. Puntahan natin yon. So, ang huli yung pride of life. The pride of life is the temptation and desire for power, personal recognition, and personal glory. The pride of life is also when someone believes she is better or superior than others based on acquired material possession, social status, education, and the like. The pride of life appeals to arrogance, conceitedness, narcissism, and all the manner of self-exaltation and superiority complexes. Narcissism. Yung bang, yung hanga sa sarili, hindi mo masamang, ayusin mo yung sarili. Pero kung ikaw ay babae o lalaki, lagi nakaharap sa sarili, mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Wow, wow. Narcissism. Medyo yan ay pride of life. Money, treasure, and time, dapat ay gagamitin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Pero pag ginamit mo yan pag sarili mong pagtataas, delikado na tayo doon. Delikado tayo doon, mga kapatid, no? So, the pride of life contrasts and opposes a life and attitude of humility. Sa Romans 12:3, for by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think that with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Proverbs 8:13, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan, ang kapaluluan, kahambugan, landas ng kasamaan, at ang masasamang panalita ay aking kinasusuklaman. James 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Balik ulit tayo sa bitterness. Para bagang pagka yung pride of life, yun ang nakaka-offend sa maraming usap-usapan. Yung ini-ischapera, yung katabi, yung anak, yung kakilala, malaking epekto noon sa pagkakamera ng samaan ng loob. Ng samaan ng loob tayo. So, katulad halimbawa nung, ano ba yun, sa brother Mount Hoyon, ang mga manampalataya ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang magpalayas ng mga masasamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, at ang sino mang makahawak ng ahas ay hindi maano, at ang sino mang makainom ng lason ay hindi malalason. Parang gano'n, no? Maganda, well and good. Pero dapat ang intention is to glorify the Lord. Kasi pride of life ito kapag, di ba, merong naarkila doon sa isang bata at kasi nagmamagic daw. Kapag yung mga pagpapalayas ng masasamang espiritu, yung pag makakahawak ng ahas ay hindi ka maano, pagkaya ginamit mo na negosyo, may daladala kang ahas at hahawakan mo para ikaw ay magpatukat, hindi ka maano, abay, mali ang iyong approach dito. Pride of life, nagmamagaling ka. Tapos yung laso, talagang abay, hindi, nagpapakamatay ka. Between life and death, and in between, ang Diyos lamang ang kokontrol niyan. Huwag na huwag tayo pupunta yan. Yun ang Romans 14:8 natin, nung linggo. Praise the Lord. Glory to God. Di ba? So, mga kapatid, yun po ang ating mga matututunan sa tindi ng relasyon natin sa bawat isa, lalo sa Diyos. Salamat sa Diyos, meron siyang gift of reconciliation. Lahat ay gift. Ang ating participation is to response. To response na tayo galak na galak. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Yun nga ang mark na tayo ay kay Lord. Pag ikay galak na ikay kinukurek, ikay pinapaalalahanan. Puntahan natin yun ha, mga kapatid. Noong linggo, doon sa Colossians 3, ang sabi doon ni, all for the glory of God. In whatever you do, for the glory of God. Doon ka makikita kung ikay talagang kay Kristo. Yung lahat ng ginagawa mo, parang marami sa atin na gano'n. Hindi ko na mentionan yung mga pangalan. Napaka sa atin ng mga simpleng-simple, kinalulugdan ng Diyos. Pero kapag ang ere ang nakita, lumutang, sabi ni John 3:30 ba yun? Christ increase, I decrease.
Pag naroon na tayo sa puntos na yon, yung pride of life na yan, eh, mawawala na yan. Hindi yan po pwedeng lumutang pa sa atin. Sa pagpipreach, sabi ng isa kong napakinggang mangangaral, pag hindi mo naulit ko na po ito sa inyo, mga kapatid, sa pagpipreach, pag hindi mo na minsan naulit ang salitang Kristo Jesus, in the name of Jesus Christ, kapos ang iyong pag-aaral. Tama, magaganda yung ating mga pinagsasabi. Pero pag wala at narinig man lamang, because in the name of Jesus, the powerful name of Jesus, napakagandang ganon. Kaya sa ating mga pasimula ng mga pag-aaral, tulad ngayon, yung paghingi ng tawad, pagpapalinis ng ating mga kasalanan, sa pangalan ng Jesus, all for the glory of God, with the help of the Holy Spirit, kompleto na. Dadaloy na ng maayos yung ating buhay. At yan ay dapat ay minuminuto. Dapat ay marinig ng mga anak. Kasi ang lahat ng ito ay para una sa pamilya natin sa bahay. Pagkatapos sa ating community. Pagkatapos ay, yun na, sa malakihan na tayo ipadadala kasi napagkatiwalaan tayo sa maliit. Brother, hindi ko alam kung paano ko tatapusin itong lesson na ito. Meron ka bang idea kung paano ko tatapusin? Pasalamatan natin ang Diyos. Ano? Nakakatuwa ang ating Diyos. Ano? Lahat tayo ay nagkakasala. Mahalaga ay lamang nagkakasala. ay magbalik loob uli. Oo nga. Opo. Oo. Tama po Iba't yun. ibang kasalanan sa lahat, halos ng area ng ating buhay, nagkakasala, nagkakamali. Pero ang Holy Spirit na may lagi nangungusap, huwag maging matigas ang ulo natin pag tayo kinakatok na ng Holy Spirit. Opo. Tama yun. Opo. Yung bang, sa Catholic Church ba yun, yung 7 cardinal sin? Opo. Catholic lang o pati Christian ay nire-recognize din yun na siguro baka ililid tayo ng Holy Spirit by next week, yun naman ating puntahan. Kailangan dukalin natin, hukayin natin. Pag may itinira ka, hindi mo namamalayan, biktima ka na pala noon. Tingnan natin, ipag-pray natin. No fixed things to be discussed. Pero bawat ay prayer, no? Para Prayer po talaga. talagang prayer ito. So, mga kapatid, maraming salamat po sa ating Panginoon at tayo ginabayan sa ating pag-aaral. At nawa po ay ang ating faith ay lalo magdumiin. Ito pong ating mga pinag-aaralan ito, lalo po yung, kumbaga sana tayo, talagang ligtas na. Yung bang krus talaga yung nagligtas sa atin. Sabi nga ni Pastor Rapi, it's all by faith. It's all by faith. Napakahirap intindihin ito. Kung ngayon mo lang naririnig ito, yung salvation, yung justification, sanctification, glorification, kung ngayon mo lang maririnig at hindi ka kinahisan ng Holy Spirit, hindi mo maintindihan ito. At ikay magkukunwari siguro makikiayod. Kaya pag-aaral ng salita ng Diyos, faith comes from hearing the Word of God. Dadagdagan pa by doing and doing the Word of God. Kaya ini-encourage tayo, talagang magkamaroon tayo ng malalim na pagkaunawa sa Diyos. Sapagkat ang holiness of the Lord, yun ang talaga magpuprotect sa atin sa mga kasalanan ito. Yun po mga kapatid, sama ang ating mga buong pamilya, yun ang ating isa sa campaign natin, lalo sa Valentine, mga kapatid. Buong pamilya, huwag kang magsasawa. Kasi ang binibigyan mo ng ginigage mo yung kapangyarihan mo. Basta sabihin mo lang salita, yung invitation, and pray that the Holy Spirit will be the power. The Word of God will be the power. Ang ganda ng intention ba't hindi papaboran ng Diyos? That's the will of God. Can you imagine, mapuno ito ng pamilya natin, na otherwise ay kanya-kanya ang celebration ba, pero in a different way. Some of them are very sinful. Yung walang hambas na pag-celebrate, inuman. Pangatawanan natin ito, itong atin dapat na maging commitment para ang ating buhay for 2024 ay truly living for Christ. Never leave Christ. Nakakaya sa Diyos. He never leave us. He never abandon us. He never forsake us. Pagkatapos itsaper mo siya, it's unfair. Amen po ba mga kapatid? Kasama natin si Jesus. Para po sa ating temporary goodbye, ating pong pakinggan yung repeat song ba ito o new song for the week. Ito ay awit na kinumpos ni Sister Auring de las Alas ng Mendez at ito po in-arrange ni Brother Arnold Pangilinan.
tingnan po natin itong version na ito at ito po na rin ang ating panalangin para sa ating paghihiwalay. In Jesus' name, Amen. Si Jesus ang kasama. Si Jesus ang kasama. Huwag matakot, huwag mangamba. Di dapat mag-alala. Si Jesus ang kasama. Si Jesus ang kasama. Huwag matakot, huwag mangamba. Di dapat mag-alala. Di iwanan, di pababayaan. Tayo ay kanyang sasamahan. Di iwanan, di pababayaan. Tayo ay kanyang sasamahan. Si Jesus ang pastor ng buhay. Kay Jesus walang pagkukulang. Ang abangan natin ay aapaw. Sisitlay di mawawala. Di iwanan, di pababayaan.